Kamusta, Malu? Long time no see, ah. Anong kailangan mo? Isa lang naman ang gusto kong malaman. Nasaan ang anak ko? Grabe ka naman. Parang naman nakakagulat yung tanong ko. Alam naman natin na dito to papunta. Di ba na pag nagkita tayo, itatanong at itatanong ko sa'yo. Bakit kailangan mo malaman? Siyempre may karapatan akong malaman kung nasan yung anak ko. Melania, nawalan ka na ng karapatan simula nang pinamigay mo ang anak mo. At karapatan ko rin na hindi sabihin sa'yo. Talagang sinusubukan mo ako, ha? Tinatanong kita ng maayos. Sagutin mo ko ng maayos. Ano ba ang plano mo? Kung ano man yung plano mo, huwag mo nang ituloy. Maayos ang buhay ng anak mo, huwag mo nang guluhin. Kung ano man ang plano ko, wala ka na doon. Ang gusto kong malaman, saan mo dinala ang anak ko? Ilang beses ko nang sinabi na tigilan mo nang kakaumpisa ng problema. Tyron, pwede bang tantanan mo na ako, ha? Akala mo ba pinalagpas ko na yung ginawa mo kanina, ha? Gusto mo ba akong ibuko? Wala ka na talagang ginawa sa buhay ko, kundi ang buwisitin ako! Tali, kung nagtitino ka lang, hindi kita papakialaman. Di mo ba naisip kung ano mararamdaman ni nanay kung mapatawag ka? Talagang pinag-iinit mo yung ulo ko, ha? Ha? Ayaw mo magsalita? Bibigyan mo pa siya ng problema? Hindi na mangyayari yun dahil hindi nahaharap si nanay sa school. Ayoko ever ma-associate sa inyo! Tali, wala ka ng respeto, ha? So anong gagawin mo, ha? Sasaktan mo ako? May kakilala ko na pwedeng nakakaalam. O basta Maluwa, iwan ko sa'yo ito paglabas nito. Di ba nandun si Rosel, nagpatulong ako sa'yo na ipamigay yung anak ko? Siguro naman alam ni Rosel kung kanino mo pinamigay yung anak ko. Siya na lang kaya yung tanungin ko. Sige! Tali! Tyron! Ano ba nangyayari dito? Nag-aaway na naman kayong dalawa. Nay, tanungin mo yung magaling yung anak kung bakit. Kaya sabihin mo na sa akin kung asan ang anak ko. Wala kang mahihita sa akin, Melania. Ako ang binigyan mo ng karapatan nung pinamigay mo ang anak mo. Kaya karapatan ko rin na hindi sabihin sa'yo. Tali, ano naman tong gulong pinasok mo? Ay, ako na naman may kasalanan ngayon, ha? Sino pa ba? Ikaw may gumawa ng gulo, di ba? At ayaw mo tumigil sa pambubuli kay Belle. Wala ka nang pakialam at wala kayong pakialam, okay? Ako na nga yung inagawan, ako na nga yung naagrabyado. Pinaglalaban ko lang kung ano yung para sa akin. Si Rosel na lang kaya kakausapin ko. Huwag mo nang kausapin si Rosel. Magsasalita na ako. Diyos ko. Alam mo, ikaw, kailangan ka pa talagang takutin, no? Para magsalita ka. Ano? Ay, ano sinasabi mo? Hinuhusgahan niyo na ako agad. Hindi niyo nga alam kung ano yung totoo kung ano talaga nangyayari sa buhay ko. Kahit pa, hindi ka dapat nananakit at gumagawa ng gulo. Anong gusto mong gawin ko, Tyron, ha? Tatanggapin ko lang yung pangangapin ng mga tao sa akin? Tumunganga na lang? Hahayaan na lang ng ganon? Tali, anak. Alam mo, may iba't ibang paraan para ipaglaban yung karapatan ng isang tao. Hindi yung puro dahas, hindi puro gulo. Alam mo, kung minsan saka gusto mong maayos, nagiging problema pa. Nay, hindi ako katulad nyo. Magkaiba tayo, okay? Kaya kailangan yung respetuhin yun. Kaso nga, damay kami sa gulo mo. Huwag kang makialam para hindi kayo madamay. Ganun lang kasimple yung Tyrone. Makialamero ka kasi. Tali, imposible naman yung sinasabi mo. Kapatid ka ni Tyrone. Pamilya mo kami. Kung ano man ang mangyari sa'yo, pati kami damay. Pamilya? Pamilya ba talaga tayo dito? Si Tali ang anak ko. Oo, siyang anak mo. Mabuti na ang kalagayan niya, kaya wag mo na siyang gulugin. Teka, paano napunta kay Rosel ang anak ko? Bakit sa kanya mo siya iniwan? Ganito na lang, ha?
magpasalamat ka na lang sa akin. Kasi may naisip akong paraan. Anong paraan? Eto makinig ka mabuti. Yung anak ni Melania, yun ang palabasin mong anak ni Rosel. Ha? Ngayon yung anak ni Rosel, yun ang ibigay mo sa amo mo. Boom ka na. Para magkapera na tayo. Ano ka ba, ha, Gomar? Nakita mo ba yung anak ni Melania? Ang itim, hindi nila kakulay. Mga si Sir Chris at si Rosel, hindi sila maniniwala na anak niya yun. Hindi ko kayang alagaan ang anak mo. Papunta na ako sa abroad doon. Kaya nagdesisyon akong ibigay siya kay Rosel. Iniwan mo lang ng ganun-ganun lang? Basta mo lang siya iniwan? Pinalabas ko na tunay niyang anak ang anak mo. Para na rin sa ikabubuti ng bata. Mabait si Rosel. Tinanggap niya at minahal niya ang anak mo na parang kanya. Inalagaan niya. Alam kong aalagaan niya at hindi ako nagkamali. Ang laki na ng anak ko. Dalagang-dalaga na siya, oh. Saka, kaya pala magaan yung loob ko sa kanya. Sino ka? Anong kailangan mo? Anak ka ba ni Rosel? Oo, bakit? Anong kailangan mo? Sino ka ba? Hoy, miss. Melania, huwag na nating guluhin ang sitwasyon. Pabayaan na natin si Tali kay Rosel. Total, hindi naman pinababayaan ni Rosel si Tali. Mahal na mahal ni Rosel si Tali. Pero hindi sila magkadugo. Ako ang ina, kaya ako ang may karapatan. Kanina pa kita hinihintay. Bakit mo kailangan makausap? Ganyan mo ba talaga tratuhin anak mo? Kailangan pa makipag-appointment para makausap ka. Nay, alam niyo hanggang ngayon, napapaisip pa rin talaga ako kung anak niyo ba talaga ako. Kasi never niyo naman akong inintindi eh. Hindi niyo ako naintindihan. Si Tyrone lang yung matino sa mga mata niyo. At never ako. Sandali. Tali, pwede ba mag-usap tayo? Ano pa yung sinasabi mo? Tama na, Nay. Nay, tama na. Ano ka ba? Nakita kasi kita na umiiyak, baka kailangan mo ng tulong. Sino ka ba, ha? At ba't kailangan mo makialam? Concerned lang ako. Concern? Well, I don't need your concern. Hindi kita kilala, okay? Hindi totoo kita yan. kaano-ano. Hindi totoo yan. Teka, Hinahanap ko kasi si Darius. May nakapagsabi kasi sa akin na dito daw siya nakatira. Diyan ba siya? Wala siya. Kasama niya si nanay. So ano nga yung kailangan mo sa kanya? Please, you're wasting my time. May kailangan lang ako na importante sa kanya. ikaw yung babaeng naghahanap kay Tito Darius nung isang araw, ano? Anong kailangan mo sa kanya? Kaibigan ko siya. Pero hindi na importante yun. Ang importante, kailangan Wala, hindi. Hindi ako interesado, okay? Kung kailangan mo si Tito Darius, mag-usap kayo. Just leave me out of it, okay? Because I have better things to do.
Wala, anak. Pasensya ka na, ha? Kung ano itong nasabi ko kasi nadala lang ako sa emosyon ko. Pasensya na. Sigurado po kayo? Oo, anak. Huwag mo akong alalahanin, ha? Sa anak, tandaan mo lang, ha? Kahit na anong mangyari, kahit na ganun ang trato sa atin ni Tali, lagi mong tatandaan na kapatid mo siya at pamilya tayo. At hindi mababago yun. Sabi ko naman sa'yo tigilan mo na si Tali. Manang-mana pala sa akin yung anak ko, no? Matigas saka ang tapang. Kaya nga, sa ugali ng anak niya, sa tingin mo ba, ikatutuwa niya kapag sinabi mo sa kanya na ikaw ang tunay niyang ina? Ha? Baka sumbatan at kainisan ka pa niyan. Teka nga, alam ba ni Rosel na hindi niya totoong anak si Tali? Oo. Alam niya. Nabanggit sa akin na ni Gomar. At tinanggap niya at minahal niya si Tali na parang kanya. Kaya please na, huwag mo nang guluhin ng sitwasyon. Walang alam si Tali. Kaya Melania, huwag mo na silang guluhin. Hindi ka rin naman naging mabuting inay. Ano pang hinahabol mo sa anak mo? Tsaka diba may boyfriend ka? Nakwento mo sa akin noon. Mahal na mahal mo. Kaya lang, hindi ka sure kung siya nga ang ama ng anak mo kasi pokpok ka. Kaya nga inabandon mo yung bata, hindi ba? Kaya huwag mo nang pakailaman si Tali. Ang asikasuhin mo na lang yung jowa mo. Total, di ba? Siya naman talaga ang mas mahalaga sa'yo noon pa. Kung wala ka nang pakialam, dapat siguro hindi natin pinag-uusapan ito ngayon, di ba? Ikaw ang mahalaga sa akin. Kaya gusto ko malaman lahat-lahat tungkol sa'yo. Darius, pasensya na. Hindi pa kasi talaga akong komportable na pag-usapan to. Sa akin, okay lang naman eh. Sabihin mo na lang sa akin kung kailan ka magiging handa. Ang sa akin lang naman, sana wala ka nang nararamdaman doon sa ama ng mga bagay. Darius, ano ka ba? Ikaw ang pinakasalan ko. Ikaw ang asawa ko. Asawang mamahalin ka. At ano mangyari? Salamat. Melania, cheers! Alam mo ba, wala na naman sa akin si Darius eh. Andun na naman kay Rosel. Oh, akala ko ba tanggap mo na? Tanggap? Sabi mo! Paano mo matatanggap yun, ha? Oh, sige, sige. Lahat na lang na kay Rosel. Tapos? Alam mo yun, yung lalaki na mahal ko, pati ba naman yung anak ko? Ano? Anong pinagsasasabi mo? Kinuha sa akin ni Rosel ang lahat. Gaganti ako. Babawiin ko lahat ng kinuha niya sa akin.
Madam Jacinta, kamusta na po yung pakiramdam ninyo? Papunta na po si Tyrone dyan. Susunod din po ako. Ay, opo, sige po, magkita po tayo dyan. Hello, Adela? Rosel, kailangan mo bumalik agad dito sa Flower Cafe. Kasi yung isang delivery, nagpalit yata. Oo, hindi ko naman alam ang sasabihin dito. Ikaw na humarap. Ano? O, sige. Papunta na ako dyan. How dare you nasaktan ako! Wala akong dare you na ibugaw ang anak ko! Bakit ba pagdating na lang kay Bel, lagi nga ako na lang yung masama sa paningin mo? Ha? Bakit? Dahil mali! Mali! Pati si Bel nadadamay! Wala akong ibang iniisip kundi ang kapakanan ng pamilyang to! Gumagawa lang naman ako ng paraan para maisalba yung negosyo natin, ha? Wala akong pakialam kung masira ang negosyo natin. Via, hindi sa ganitong paraan pati anak ko nadadamay! Bakit mo pinapalabas mo na napakasama akong magulang? Kinabukasan din naman ni Bel yung nakasalalay dito, ah! At lahat tayo masisira kapag tuluyang bumagsak yung negosyo natin! Kaya dapat lang talaga na may magsakripisyo! Talaga? At si Bel na pili mo? Wala akong pakialam kung masira buhay natin! Pero hindi pwede masira ang buhay ni Bel! At sino magsasakripisyo, ha? Ako na naman! Ako na lang palagi! Hanggang kailan, Chris? Hanggang kailan ko gagawin to? Hanggang kailan ako magtitiis? Via! Via! Bel. Bel, I'm sorry. Sorry, nasaktan ko mami mo. Sorry. Sorry at nangyari to sa'yo. Sorry. Sorry, Bel. Sorry, ha?